Lubog siya, tatayo sana siya para tatanggap ng ng katawan ni Kristo. Biglang-biglang 2 taong dumaan sa kanyang likuran at bigla siyang dinaril. Sa banang pumasok sa likuran ng kanyang ulo, lumabas sa kanyang bibig. At nung harapin niya yung bumaril sa kanya, isang bala ulit ang pumasok sa kanyang puso. In both instances, the shots were fatal at namatay ang aking tatay. Ako'y nasa Maynila na nabalitan ko yung pagkabaril ng aking tatay sa aming probinsya. At ang reaksyon ko was the reaction of a person controlled by human nature. At ang reaksyon ng isang tao sa ganung insidente, controlled by human nature, ang reaksyon niya? Anger, hatred, vengeance, revenge, violence, bloodshed, paghihiganti. Ang Diyos muli-muli sa buhay namin. Of course, nung nakuburo ng aking tatay, pamisa kami, dasal kami. Pero nung nailibig na aking tatay, nag-iisip na ako paano makaganti sa aming mga kalaban sa politika. Gobernador pa naman ang aking nanay. No? At kami pa rin ang nagkocontrol ng aming probinsya. When I look back into that incident, I saw that God was speaking to me. He was trying to tell me, tignan mo, Bimbo, at one flick of my finger, I can allow your father's life to be taken away from you. Hindi siya gumawa, pero pinayagan niya. I can allow your father's life to be taken away from you. Kasi ikaw, anak eh. Masyado kang umaasa sa kapangyarihan ka sa politika. Masyado kang makamundo. Huwag ka dyan sa mundo umasa. Sa akin ka umasa. Seek first my kingdom and my righteousness, and all those things shall be added unto you. God was trying to tell me at that time, in that incident. Kaya alam niyo, kilala tayo ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Old Testament, ang sabi niya, meron silang mga mata, may tenga ngunit, hindi ko rin maintindihan na naman yun. Noong unang-una. Natin, may mata ka? Ha? Said, may mata ka? Ha? Apat eh, no? Apat ang mata. Bulag ka ba? Oh, sinungaling ang Diyos. Sabi niya, may tenga, ngunit, may tenga, may tenga ka? Bingi ka? Eh, ba't sabi niya, Diyos, may makasinan, ngunit bulag. May tenga, ngunit bingi. Hindi ko maintindihan. Until I began to deepen my relationship with God. And I saw what God meant. Kaya pala sinabi ng Diyos yun kasi araw-araw, ikaw at ako, kinakausap tayo ng Diyos sa mga insidente sa buhay natin. Kaya hindi naman natin makita ang kanyang mensahe. Hindi natin marinig ang kanyang mensahe. Kaya sabi niya, may mata sila, ngunit bulag. May tenga, ngunit bingi. And because I was blind and I was deaf to the message of the Lord in the incident of the death of my father, pinagpatuloy kong aking lumang buhay at makamundo, katuwiran ko. Dahil pa akong pera eh. Gobernador ang aking nanay. Nasa kapangyarihan pa kami. But again, the Lord spoke to me for a second time. Eleksyon sa aming probinsya. Sa buong Pilipinas. Alam niyo sa aming probinsya ang eleksyon, madugo nung panahon na yun. Tangga nagpapakaya sa Ilocos. Kami namamatayan. Bilang matandang anak na lalaki sa aming pamilya, ako namuno sa alalan na yun. Natakakbulit ang aking nanay. So, at that time, out of 34 towns, 34 ang bayan sa aming probinsya, 33 bayan ang kontrolado namin. Mga mayors, mga vice mayor, mga
konsehan, mga kapitan, halos kakampi namin lahat. Kasi ang tatay kong naglagay sa kanila, nung buhay pa siya, sa isang halalan. So, ginamit namin lahat yun, ng halaman na yun. Yung kalaban namin, bago. Mas madami kaming pera kaysa sa kalaban namin. Mas madami yung pauhan. Di ba? Ganun naman ang halalan eh. Matagal na kami nasa kapangyarihan sa politika. So, ginamit ko lahat yun ng halalan. 33,000 kontrolado namin. Lumating ang eleksyon. Lumabas ko ang resulta. Praise the Lord. Talo ko kami. Walang nagawa yung pera namin. Walang nagawa yung taon namin. For again, God was speaking to me in that incident. He was trying to tell me, tignan mo, Bingo, umasa ka na naman sa mundo. Noon ang mundo eh. Pera mo lahat ng pera. Baril mo lahat ng baril. Tao mo lahat ng tao. But without me, you are nothing. God was trying to tell me at that time. Kaya lang, bulag ako eh. Bigyan ko, wala pa mga ganitong charismatic kong araw. Wala kang ina-attenda na ganito. Hindi ako makapaniwala na kanya na tao. Siyempre, kahit sino, maniniwala. Nasa inyo lahat, di ba? Sabi ko, siguro, di na kaya tayo. Sunod na leksyon. Pagandaan natin. Handa tayo sa daming pera, sa pa rin, sa daming tauhan. Hindi na tayo mapayag. Kahit bumuhos ang tulo sa ating probinsya, kahit magpatayan na. Kailangan manalo tayo. Ayaw kong bumitaw doon sa kapangyarihan sa politika. So, hinanda namin yun. Pero alam niyo, ang Panginoon, laging iiwas tayo. Pero isang mangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan kung bakit pinapayagan ng Diyos, pero niiwas tayo. Nakita ng Diyos ang intensyon ko. So, the Lord allowed a way for me to get out of that problem. In another incident, God spoke to me. On May 22, 1970, tagal na panahon na, dalawang barangay na nasunod sa aming probinsya sa Ilocos. Ang barangay ng Ora East, barangay ng Ora Centro, sa bayan ng Bantay. Doon sa sunog mo yun, daan-daan ng bahay na nasunog at libo-libo ang tao na nawala ng tahanan. Tapos ang 2 buwan, yung mga kalaban namin sa politika, sa probinsya, pinagsamantalahan yung sitwasyon na yun dahil kailangan mapaalis po ako dahil ako lang lumalaban sa kanila. May pera ako, may taon ako. So the only way they could get rid of me